So guys, isi-share ko lang kasi kagabi, ayan, nag-low sugar attack na naman si Michael. And actually, nakatulog na ako noon. And pagkababa ko, sabi ko bakit? And nag-check siya ng sugar niya. Nag-49 na lang. So, napapadalas yung low sugar attack niya ngayon. Kaya pala, kinuha niya yung kasi meron kami dyan sa ref namin na dalawang regular Coke. Kasi talagang pine-prepare ko yan para sa kanya kapag meron siyang malalang sobrang low sugar attack. Mabilis kasi yun magpataas ng sugar agad. I mean, magno-normal yung sugar level niya agad-agad pag yun ang ininom niya. So, yun nga, kagabi, ay inatake na naman siya ng low sugar niya kasi kagabi, yung hapunan niya ay binigyan ko siya ng apple tapos yung siomai, 7 peraso na siomai, yun yung kinain niya. Tapos, nag-insulin kasi siya. So, 30 years na siyang diabetic tapos nag-insulin. Actually, pa-adjust ng pa-adjust yung kanyang insulin, pababa na ng pababa, which is good yon na dapat naman talaga mawala yung insulin. So, para sa kanya, from dati 20, 2 years na siya dito, sobra na yung mga niya ngayon, yung mga activities niya ngayon, sobrang magalaw siya ngayon. So, na-exercise siya. So, dahil nga ganon, ay bumababa. Katawan niya talaga nagsasabi. So, talaga, kapag diabetic ka, kailangan talaga ay gumagalaw ka, may exercise ka, araw-araw, kasi nagbabago din yung katawan mo. Yung katawan mo kasi nagsasabi ng how much insulin yung ilalagay mo sa katawan mo. Katulad sa kanya, yung in-inject niya kagabi ay 6 units na lang. Dati 10 yun. 10 hanggang sa 8. Kagabi yung in-inject niya ay 6. So, before that, bago siya nag-dinner, yung insulin niya, kasi nag-check yan siya, bago siya kumain ng dinner, ay chine-check niya muna yan, para alam niya kung gaano karami yung pagkain na kakainin niya sa kanyang hapunan. So, nung nag-check siya, how much your insulin before you ate dinner, lab? 83. So, 83. So, 83 yung kanyang insulin yung kanyang sugar nun, na nag-check siya. So, sabi niya, kakain siya ng apple, kasi may sugar din naman yung apple, natural sugar, tapos yung siomai. So, sabi ko, enough ba yun? Sabi ko, parang hindi. Baka mamaya pag nag-insulin ka, bumagsak. So, sabi niya, kasi usually sa gabi, ang tinitake niya ay 8 units. So, kagabi, ang tinitake niya ay 6 units na lang. Gawa nga ng siomai, wala namang sugar ang siomai. Yung yung parang paper niya, yun lang. So, 7 peraso lang naman yung kinain niya na siomai. Tapos yun nga, mga bandang 11, ayun, sabi niya, parang daw yung pakiramdam niya. Nangihina siya, tapos pinagpapawisan na naman. Tapos nung pag-check niya, yun, nag-49. 49 yung kanyang blood sugar. Yun, so inatake na naman siya ng low sugar attack niya. Tapos, yun yung nadampot niya, pagbukas niya ng ref, yung Coke na regular, ito yun. Papakita ko. Ayan, ito yung ganito. 25 ml. Regular Coke to. So, di ba? Tapos, kumain pa siya ng yung bingo na cookies, 3 peraso. Meron talaga kami yan dito sa bahay namin. Hindi ako nagpapawala niyan kasi nga kapag ganyan na meron kang kasama na diabetic, dapat meron kang sugar sa bahay mo. Ganon. Para meron silang makakain. Kailangan kasi yan makakain agad para bumalik sa normal yung sugar level nila agad-agad. So yun, kumain siya noon. Tapos ngayong umaga, ay pag-check niya ay 115. Diba? Sabi ko. So, sobrang mababa na talaga. I mean, iba na yung, kumbaga parang critical na yung nararamdaman noon para sa mga taong, type 2 diabetic kapag naglo-low sugar attack. So, sobrang kailangan talaga yun. Buti siya, alam niya yung katawan niya kung kailan yung nararamdaman niya kapag bumabagsak yung kanyang sugar level. So, talagang, na yan, pinapakiramdaman niya, nag-check na kagad yan, tapos, yun, kakain na ng sugar. Diba, yung ako na sobrang binabantayan ko yung pagkain niya na ina-avoid ko sa sugar, nilo-low carb ko na nga yan Kaya lang, dahil nga sa insulin, hindi ko naman, sabi niya nga kanina, hindi na daw siya mag-i-insulin sa gabi. Kasi depende kasi yan sa activities, katulad niyan, active na kasi siya ngayon, gawa nung ginagawa niyang pinagkakalibangan na umaalis siya, kapag may gusto siyang bilhin, naglalakad lang yan, pabalik-balik, ganon, tapos akyat baba sa hagdan, tapos nag-exercise pa yan, nag-walking pa yan sa hapon. So, marami siyang exercise. So, kumbaga, yung yung katawan niya ay sobrang gamit na gamit niya yung kanyang energy. So, tapos kaya madalas, usually, ay bumabagsak yung tawag nito, madalas bumabagsak yung sugar nila kapag ganyan.
na type 2 diabetic kapag magalaw. Pero okay yun kasi na-exercise. So, ibig sabihin, kailangan lang bantayan yung insulin intake. Hindi pwedeng kung ano yung nakasanayan mo, dun ka na mag-i-stick. Hindi, kasi maglo-low sugar attack ka niyan. And yung katawan mo mismo magsasabi ng hindi ko na kailangan ng ganyang kataas na insulin. Ayan, so, ganon. So, kasi nung bagong dating siya dito, like first month niya dito sa Pilipinas, kasi hindi kami kumakain ng kanin noon, puro gulay lang yung pinapakain ko sa kanya. Madalas siya naglo-low sugar attack. So, kumbaga, pag naglo-low sugar attack, ibig sabihin, sobra-sobra yung insulin na nailalagay niya sa katawan niya. Kumbaga, kung ano yung nakasanayan niya noon na nasa Amerika siya, dahil iba man yung pagkain doon, iba yung kinakain niya. Tapos, nung napunta siya dito sa akin, dito sa Pilipinas, puro healthy food na yung kinakain niya. Ibig sabihin, yung katawan niya ay mismo nagsasabi na bawasan mo na yung insulin. Parang gano'n, ay hindi ko na kailangan ng sobrang taas na insulin kasi nga ay puro healthy food na yung kinakain. Tapos, na-exercise siya. So, ngayon, dahil nga ay, eto pa yung binabantayan namin ngayon kasi nag-iba na yung activities niya ngayon compare sa dati. Ngayon kasi panay na siya lakad. Tapos, nagtatrabaho kasi siya ng woodworking dito sa bahay. So, pag meron siyang kailangan na kulang na gamit, ay naglalakad kagad yan papunta dito sa May Robinson. Nilalakad niya lang yan kasi malapit lang dito yung mall sa amin. So, yun, yung plus na exercise siya and pinagpapawisan siya. So, yun yung nagsasabi sa katawan niya na hindi ko na kailangan ng sobrang dami ng insulin. So, kaya ang type 2 diabetic ay sobrang complicated kasi nag-insulin sila. Tapos, syempre, kumakain. So, nakadepende yan sa taong diabetic. Kaya kailangan binabantayan yung kinakain, yung activities nila, tapos kung magkano, ilan yung insulin na ilalagay nila sa katawan nila para hindi naglo-low sugar attack. So, yun, ganun ka-complicated. Ako natututo na lang ako sa kanya, gawa ng 2 years na kaming magkasama together na ganyan yung kanyang condition. So, syempre pinagpipray ko yan na sana mawala na yung insulin niya. And, yung katulad niya, nag-decide na siya, sabi niya, sa gabi hindi na siya mag-i-insulin. So, yan ang pinagpipray ko na alam mo yun, kasi katawan niya talaga magsasabi na ayaw ko na ng insulin. Hindi ko na kailangan ng insulin. Parang ganon. Kasi nga, sobrang active niya na. So, yun, yung sinasabi ko sa paglo-low carb, pwede naman mag-low carb. Kaya lang, kailangan mong bantayan kung ano yung kinain niya, ilan yung insulin na nilagay niya sa katawan niya para hindi naglo-low sugar attack. Ayan. So, ngayon kami, nilo-low carb ko pa rin siya. Ayaw naman talaga yan ng kanin. Ang mga Amerikano hindi yan mahilig sa kanin. Puro yan tinapay, pasta, or kung may time, hindi ko yan siya binibigyan ng mga ganon. Ang minimake sure ko, carbs nang gagaling sa gulay. So, yun. Binabantayan ko na yung insulin niya. Ilan yung insulin na nilagay mo, ganyan. So, yun, kailangan bantayan yung insulin kung naglo-low carb ka. Kasi kapag walang kanin, walang carbs, so kailangan ng insulin ina-adjust para hindi naglo-low sugar attack. So, yun lang. So, i-share ko lang yung ang aking experiences na may kasamang type 2 diabetic. So, yun. So, hopefully, sa umaga na lang siya mag-i-insulin, sa gabi hindi na. Kasi, di ba, sabi niya, 6 units na lang yung ilalagay ko sa gabi. Sabi niya, tawag dito, i-make sure niya daw na kaya ng katawan niya, hindi na siya mag-insulin sa gabi, sa umaga na lang. Sa umaga, yung insulin na tinitake niya ay, dati, last month, ang tinitake niya ay 22. Hanggang sa nag-20. Kasi nga sobrang active niya na ngayon. Sobrang magalaw na siya ngayon, palakad-lakad. Tapos, kahapon, 18 na lang yung insulin na tinitake niya nung umaga. Diba? Yay! Sobrang nakakaano yun. Kumbaga, ibig sabihin, yung effort na ginagawa ko na pinapakain ko siya ng healthy food, puro gulay, prutas. Actually, yung prutas na kinakain niyan, orange lang at saka apple. So, bihira yung grapes namin, natatagalan yan sa ref kasi sabi niya, apple lang yung pwede niyang kainin na medyo maraming portion kasi yung grape sobrang matamis daw yun. So, hindi siya pwede kupain nun kasi mabilis yun makapagpataas ng sugar. So, yun. So, sobrang happy ko kasi ayun, nagbubunga yung aking effort na pinapakain ko siya ng healthy food. So, nababawasan yung kanyang insulin. Yes! Yes! Sana lahat ng mga nag-insulin ay kayo din. Mawala na yung insulin na pag-inject na yan. Sana hindi na kayo mag-insulin sa katawan nyo. Basta kumain lang kayo ng healthy food.